madibadapadi at meron nga ako nakita ditong breadfruit na kung tawagin dito sa amin is kulo. Dito sa Tabaco City, Albay. At dito ko nga yan nabili sa gilid ng San Vicente Church ng San Vicente, Tabaco City. At fast forward mga madibadapadi, lulutuin ko na ito ta syempre. Alangan naman itapo ko ito. Ang presyo nga pala nito is 30 pesos per kilo. Linaw na alang napaggurol ba akang kutsilyong iniyo. My goodness! Taga Kubo ako at nandun sa Kubo, Tabaco City, Albay ang panday. Panday ng itak, gunting kutsilyo. My goodness! Lintian baya, wag mo na sanang pansinin dyan kung bakit ako nakapaa. Nawawala kasi yung chinelas ko na tinangay ng agos ng ilong. Bulinaw na alang ang kakakarigos ko bagao, nagkaarano na mga chinelas. At kitang-kita mo naman talaga ang struggle in life ni Bulinaw na alang sa pagbalat nitong gulo na ito. Medyo malambot na nga pala ang breadfruit na ito, found the way na sa over-ripenization. Kailangan palang tanggalin ang part na ito na breadfruit kasi matigas ito. Same lang sila ng langka, which is they are relatives to each other, magpinsang buo. Because ang lolo ni langka at ang lola ni breadfruit is mag-asawa. Charis, nalito kayo no? Ginayat ko na nga pala ito ng ganyang sizes because I'm going to fry the breadfruit at gagawin ko siyang bread fries. With a twist, syempre mga madiwadapadi, yung isa is plain lang at yung isa naman is sweet like me. At syempre, sa pagprito, we need not virgin coconut oil. At nang kumulo na nga ito, diretso ko nang pinatumbling sa kumukulong not virgin coconut oil ang ating breadfruit. May nakapagsabi nga pala sa akin na masarap daw itong giprito, kaya naman ginawa ko ito ngayon. At ititry natin, susubukan natin kung masarap ba talaga ang chismis. Bubuti lang at season niya ngayon. Marami ngayon ito sa palengke. Ang mga ganitong prutas kasi is malimit ko na lang nakikita siya sa palengke. Which I therefore conclude na konti na lang siguro ang may mga tanim nito. At curious lang nga ako kung paano ba ito patubuin. At fast forward na nga tayo mga madibadapadi, luto na nga ang ating French breadfruit. At mabilis lang naman siya maprito kasi manipis lang naman yung pagkakahiwa ko. At hinaon ko na nga dyan ang ating first batch na hindi pa nga napiprito lahat, na una ka ng tumikim. My goodness, sa kapasduan bayaan. At base nga sa aking palasa mga madibadapadi, masarap na masarap ako. Charis, base sa aking palasa o sa akin lang ha, mas masarap siya sa kamote. At ito na nga ang ating first batch na pa on the way na sa pasunog. Patutong nawag ay niyo. Sabi nga kanina na mabilis itong maluto kasi manipis lang ang pagkakahiwa ko. Autodipisilon nga mag-estimate ang kalayo baga. At hinaon ko na nga ito, baka tuluyan pa itong masunog. At ito na nga po ang ating second flavor na sweet breadfruit na syempre of course the sugar daddy is very important. At dito ko na mismo sa not virgin coconut oil tinunaw yung sugar na hindi ko rin malaman kung bakit bumubuo-buo siya. My goodness, yung niya nga rin dumikit sa ating breadfruit. Aw, ambot man sa imuday. At ayan na nga po mga madiwadapadi, kitang-kita na naman ang pagkasunog ng ating breadfruit. Ulinaw na alang. Why, bakit? Bakit nga ba sunog ka na? O indaman ka iniyo. Ang ko na nga ito, baka patuluyang pang masunog talaga. And finally mga madiwadapadi, this is it. Ang ating plain flavor na breadfruit at ang sweet breadfruit. At ito na nga mga madiwadapadi, magmimerienda na tayo. Kayo dyan sa inyo, ano bang merienda ninyo? Pahingi naman. At ang masasabi ko lang, kahit pa on the way to sunog na itong ating sweet breadfruit, masarap talaga siya. The perfect ang ganitong style ng breadfruit sa mga bata. O pero pwede man sa mga isip bata, charis. Yung texture niya nga pala is mas smooth siya kaysa sa kamote. At ito na ang ating plain flavor na breadfruit, which is masarap din naman. O kulang na sa magkakape ade. Yung masarap tayo mga madibadapadi sa masunod naman.